Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa isang relasyon, hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng alitan dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ang iba pa nga ay nauuwi sa hiwalayan. Sa Hong Kong, isang hiwalayang ang magiging mitya ng isang malagim na krimen. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa isang social media influencer na namatay sa room 126. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Chow Wai-yin o mas kilala bilang Aqua Chow, 23 years old na isang Chinese. Ipinanganak si Aqua ng June 11. Siya ay nagtatrabaho bilang isang yoga instructor at siya rin ay isang social media influencer. Bukod doon, si Aqua ay isa ring model. Sa Instagram account ni Aqua, mayroon siyang 51,000 followers, habang sa Facebook naman ay meron siyang 5,000 followers. Mag-isang nakatira si Aqua sa high-rise apartment complex sa Seaside Sonata, Hong Kong. Pinopost ni Aqua ang mga larawan niya kasama ang kanyang mga kaibigan at banding nila ng kanilang alagang aso na si Captain. Ibinabahagi din ni Aqua ang kanyang adventures at ang libangan niyang pagpipinta. Marami nga ang humahanga sa ganda ng katawan ni Aqua at dahil sa disiplina niya para makamit ito. Masayahin, mapagbigay at mapagmahal na kaibigan. Ganyan ilarawan si Aqua ng mga nakakakilala sa kanya. Ang pamilya ni Aqua ay suportado siya sa kanyang mga ginagawa sa buhay dahil nakikita nilang masaya ito. Mataas ang pangarap ni Aqua, kaya kahit na maayos ang kanyang trabaho, gusto pa din niyang madagdagan ang kanyang mga kaalaman. Kaya naman nag-enroll si Aqua sa isang university sa Amerika para sa isang yoga course. Nang natanggap si Aqua sa isang university, napakasaya niya at naging bukang bibig nga niya ang kanyang pag-aaral sa Amerika sa kanyang mga kaibigan. Bilang preparasyon, nag-book si Aqua ng kanyang flight at hotel pa Amerika kung saan siya mag-isolate alinsunod nga sa restriksyon ng pandemya noon. Pero ang hindi alam ni Aqua, ang lahat ng kanyang plano at pangarap ay hindi na matutupad pa. June 28, 2022, binisita si Aqua ng kanyang mga kaibigan sa kanyang apartment. Hindi din nakakalimutan ni Aqua na i-update ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang pag-alis. June 29, huling nakausap si Aqua ng kanyang pamilya, partikular na ng kanyang tatay na pangalanan na lang nating Lian. June 30, nakatakda na ngang umalis si Aqua papuntang Amerika at ang flight niya dapat ay 2:00 ng madaling araw. Umaga ng araw na iyon ay kinokontak ni Lian ang kanyang anak kung kamusta na ito. Nagtaka ang lalaki na ni isang text o tawag mula sa kanyang anak ay wala siyang natatanggap. Sinubukan tawagan ni Lian ang isa sa mga kaibigan ni Aqua na si May para itanong kung nakausap niya ba si Aqua. Pero tulad ni Lian, ng isang araw pa huling nakausap ni May ang best friend. Dahil dito, nagsimula nang mag-alala si Lian para sa kapakanan ng kanyang anak. Kaya naman nagpunta siya sa apartment kung saan ito nakatira. Nang nakarating na si Lian sa apartment complex sa Seaside Sonata, dali-dali siyang nagtungo sa unit ni Aqua. Labis na nagulat si Lian nang makita ang 2 maleta sa loob ng apartment ng anak. Ibig sabihin, hindi nakaalis si Aqua papuntang Amerika. Agad na tinawagan ni Lian ang Cathay Pacific, ang airline kung saan nakabook ng flight si Aqua. Dito na nga nakumpirma ni Lian na hindi talaga nakasakay ng eroplano papuntang Amerika ang kanyang anak. Nang tanghali din ng araw na iyon ay nag-report na si Lian
sa Wong Tai Sin Police Station para sabihin na nawawala si Aqua. Kinausap din ng mga pulis ang kaibigan ni Aqua na si May para hingan siya ng salaysay bago nga mawala ang kanyang kaibigan. Sinabi ni May sa mga pulis na nagpunta siya at ang iba pa nilang kaibigan sa apartment ni Aqua ng June 28. Kumain daw sila at tinulungan pa nga nila si Aqua na mag-empake para sa kanyang pag-alis. Niyaya daw ni May si Aqua na mag-inom sila sa labas. Pero hindi sumama si Aqua dahil nga magkikita sila ng kanyang ex-boyfriend na si Alex Lo, 28 years old. Maya-maya pa, umalis na si May mula sa unit ni Aqua. Sa kanyang paglabas, nakasalubong pa umano ni May si Alex sa lobby ng unit ni Aqua. Kinabukasan ng June 29, sinubukan pa daw ni May na kontakin ang kaibigang si Aqua bandang alas 5 ng hapon. Subalit hindi na ito sumasagot pa. June 30, 2 oras bago ang flight ni Aqua, tinext siya ulit ni May pero base sa messaging app nga nito, hindi binabasa ni Aqua ang kanyang mga mensahe. Sinabi naman ni Lian sa mga pulis na ng June 29, huli niyang binisita si Aqua at umalis siya bandang alas 4 ng hapon. At kinabukasan nga ng June 30, hindi na nag-text o tumawag pa si Aqua. Agad na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis at pinuntahan nila ang apartment ni Aqua. Sa kuha ng CCTV ng June 29 bandang 4:34 ng hapon, isang lalaki ang pumasok sa lobby. Ang lalaki na ito ay pareho nga sa description ng ex-boyfriend ni Aqua na si Alex. Ang lalaki sa video ay nakasuot ng itim na t-shirt, white na short at white na sapatos. Pumasok ang lalaki sa elevator at sumunod na pumasok ang isang babae. Ang babae na iyon ay pinaniniwalaang si Aqua base nga sa kanyang itsura. Pagkatapos ay sabay na lumabas ng elevator sina Aqua at Alex at lumabas na nga ng apartment complex. Wala namang napansin kakaiba ang mga pulis kina Aqua at Alex dahil mukhang maayos naman sila at magkahawak pa nga ang kanilang mga kamay. Gamit ang GPS ng cellphone ni Aqua, sinubukan nilang i-track ang kanyang lokasyon. Dito na napag-alaman na ang huling lokasyon ni Aqua ay sa isang area malapit sa kanyang apartment ng June 29 bandang alas 5 ng hapon. Iginiit ni May sa mga pulis na naniniwala siyang si Alex nga ang huling kasama ni Aqua dahil nakasulubong niya ang lalaki pagbaba niya sa lobby ng apartment ni Aqua. At dahil si Alex nga ang huling kasama ni Aqua, kinuha ng mga pulis ang address ng lalaki at nagpunta sila sa bahay nito sa Lam Tin District. Nang kumatok ang mga pulis sa apartment ng binata, hindi agad binuksan ni Alex ang pinto. Makalipas ang ilang minuto, binuksan na din ni Alex ang kanyang pinto at pinapasok ang mga pulis. Sa loob ng kanyang apartment, walang nakitang senyales ang mga pulis na andun si Aqua. Sinabi naman ni Alex sa mga pulis na wala siyang alam tungkol sa flight ni Aqua at hindi niya alam na nawawala pala ang dati niyang kasintahan. At dahil walang nakuhang ebidensya ang mga pulis laban kay Alex, malis na sila sa apartment ng binata. Pinabulaanan naman ni May ang sinabi ni Alex sa mga pulis na wala siyang alam tungkol sa pagkawala ni Aqua. Sinabi kasi ni May sa mga pulis na ilang beses niyang tinawagan at tinext si Alex kung kasama niya ba si Aqua dahil hindi na nga ito makontak. Pero sinisin o binabasa lang ni Alex ang kanyang mga mensahe at hindi man lang ito nagre-reply. June 30, 2022, bandang 8:50 ng gabi, nagulat ang mga pulis ng Wong Tai Sin Police Station nang nagpunta sa kanilang istasyon si Alex kasama ang kanyang abogado. Sa loob ng police station, inamin ni Alex sa mga pulis na wala na si Aqua
dahil pinatay niya ang dati niyang kasintahan. Sinabi din ni Alex na sa Ritz-Carlton Hotel nangyari ang lahat. Ibinigay din ni Alex ang isang keycard sa room 126 ng nasabing hotel. Maliban sa mga ito, wala nang iba pang ibinigay na detalye si Alex at hinayaan na lang muna ang kanyang abogado na kumausap sa mga pulis. Nang oras din na iyon ay agad na pumunta ang mga pulis sa Ritz-Carlton Hotel. Nagulat sila nang makita sa loob ng room 126 ang labi ng isang babae na walang iba kundi si Aqua. Dinala sa ospital ang labi ni Aqua para sumailalim sa autopsy. At base sa autopsy report, saksak ng patalim ang ikinamatay ni Aqua. Lumalabas din sa autopsy report na sinubukan pa umanong manlaban ni Aqua kay Alex, subalit hindi na ito nagtagumpay. Na-recover naman sa banyo ang mga ginamit ni Alex para maisagawa ang krimen. Ang ilang personal na gamit ni Aqua ay nasa kwarto ng hotel maliban sa kanyang cellphone. Sa iba't ibang parte ng kwarto, nakita ng mga pulis ang bakas ng mga dugo. Chinek din ng mga pulis ang kotse ni Alex na nasa parking lot. Pero wala naman silang nakuhang ebidensya laban kay Alex. Pagbalik ng mga pulis sa police station, pinaresto nila si Alex, kinasuhan ng murder at ikinulong. Sinubukan nilang kausapin si Alex para makakuha pa ng dagdag na impormasyon sa kaso, ngunit hindi na nagsalita pa ang sospek. Kaya naman blanko ang mga pulis kung bakit mula sa magkahawak na kamay ni na Alex at Aqua, umabot sa malagim na krimen ang kanilang kinahantungan. Ipinaalam ng mga pulis kay Lian at May ang masamang balita tungkol kay Aqua. Labis ang pighati ng pamilya ng biktima dahil masyado pang bata si Aqua para ito ay mamatay. Bukod doon, napakabait umano ni Aqua kaya hindi nararapat sa kanya ang kanyang sinapit. Hindi naman makapaniwala si May na wala na ang kanyang kaibigan. Sana daw pala ay hindi niya na ito iniwan at baka hindi nangyari ang lahat. Sa investigasyon, napag-alaman ng mga pulis na walang trabaho si Alex. Dati pala ay ilang beses nirepresenta ni Alex ang Hong Kong sa isang junior martial arts competition. Madalas na manalo si Alex at siya ay miyembro ng Hong Kong Wushu team. Taong 2008 nang nanalo ng gold medal si Alex at Outstanding Athlete Award. Pero kahit na nananalo sa mga kompetisyon, malaki pala ang problemang pinansyal ni Alex. Nakarating din sa mga pulis ang impormasyon na hindi maganda ang naging relasyon ng dalawa. Nagkakilala sina Alex at Aqua ng taong 2019 matapos maging customer ni Aqua si Alex nang ipinagbili niya ang isa sa kanyang mga painting. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni na Aqua at Alex sa isa't isa. Matapos ang 6 na buwan na kanilang relasyon, nagdesisyon na magsama na sa iisang apartment sina Aqua at Alex. Pero hindi naging maayos ang lahat. Laging nag-aaway sina Alex at Aqua. At kapag natatapos na ang kanilang pag-aaway, ay maghihiwalay ang dalawa pero magbabalikan ulit. Natuklasan din ng mga pulis na kaya pala pumayag si Aqua na makipagbalikan kay Alex ay dahil sa tinatakot siya ng lalaki. May hawak kasi umanong mga masiselan na larawan si Alex na kanyang ikakalat kapag nakipaghiwalay si Aqua sa kanya. Sumang-ayon naman si May sa nakuhang impormasyon ng mga pulis. Noon daw kasi, laging kinukwento sa kanya ni Aqua ang ginagawa ni Alex sa kanya. Pinayuhan naman ni May si Aqua na wag nang makipagbalikan kay Alex. Subalit hindi daw nakinig ang biktima at ipinagpapatuloy ang relasyon nito kay Alex. Hindi din daw nagustuhan ni May ang pagkokontrol ni Alex sa kanyang kaibigan.
Sinabi pa ni May na ilang buwan bago ang krimen, sinamahan daw niya si Aqua sa mga pulis. Nagpunta sila sa police station para ireklamo ni Aqua si Alex sa kanyang mga pananakot. Pero ng araw din na iyon ay parang binasura din ni Aqua ang kanyang reklamo dahil nagbalikan ang dalawa. Sinasabi pa nga ng ilan, bukod kay Aqua, may iba ding babae na naging karelasyon si Alex at sinasaktan niya ang mga ito. At dahil hindi na nakikipagtulungan sa mga pulis si Alex, sila na lamang ang bumuo ng mga posibleng nangyari ng araw ng krimen. June 28, nag-check-in ng kwarto si Alex sa Ritz-Carlton Hotel. Naniniwala din ang mga pulis na talagang plinano ni Alex ang krimen dahil wala raw kahit anong gamit ito sa kwarto. Kaya ibig sabihin, binili pa ni Alex ang ginamit niya sa krimen bago siya makipagkita kay Aqua. Bukod doon, napag-alaman na nanatili pa si Alex ng 2 araw sa loob ng kwarto. At sa tingin ng mga pulis, ng mga oras na iyon ay tinatangkapang pagtakpan ni Alex ang ginawa niyang krimen. Matapos ang nangyari, mabilis na kumalat sa social media ang nangyari kay Aqua. Maraming mga netizen ang nakisimpatya sa pamilya ni Aqua. Pero meron din naman mga taong inaakusahan si Aqua at tingin nila ay pineperahan ng babae si Alex. Pero pinabulaanan ng pamilya ni Aqua ang binibintang sa dalaga. Sinabi ni Lian na may trabaho at sariling pera si Aqua. Bukod doon, wala naman daw trabaho si Alex kaya paano siya huhut-hutan ng pera ni Aqua. Sa sulat na inilabas ng pamilya ni Aqua, sinabi nila na sana ay manaig ang hustisya sa kabila ng walang basihang akusasyon ng mga tao kay Aqua. Masakit umano para sa kanila na nakakatanggap pa sila ng masasakit na salita kahit na mahirap ang kanilang pinagdadaanan. Nagpapasalamat din si Lian sa mga pulis at sa lahat ng tumutulong sa kanilang pamilya. Sa mga usap-usapan online tungkol sa kaso ni Aqua, marami ang nagsasabing lubog sa utang si Alex dahil mahilig pala itong magsugal. May mga nagsasabi din na naniniwala silang nagawa ni Alex ang krimen dahil hindi matanggap ng lalaki na hihiwalayan na siya ni Aqua. Pakiramdam daw siguro ng lalaki, talunan siya at wala siyang trabaho at maraming utang habang si Aqua naman ay matagumpay ang career, lalo na't pupunta pa ito ng Amerika. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon at nakakulong pa din si Alex. Hindi naman siya nag-apply sa korte para makapagpiyansa. Wala pa ding lumalabas na hatol kay Alex para sa pagpatay niya sa kanyang ex-girlfriend na si Aqua. Naniniwala ang mga pulis na mapapanagot nila si Alex dahil sa umamin ito at may mga ebidensya silang hawak laban sa kanya. Kapag napatunayang guilty si Alex, maaari siyang makulong ng habang buhay na walang posibilidad ng parol. Ano sa tingin nyo ang isa sa pinaka naging dahilan ni Alex para patayin niya ang kanyang ex-girlfriend? Isa nga sa mga sinasabi na natutunan ng ilang mga manonood ay huwag magbibigay ng mga malalaswang larawan kahit na kanino, maging sa asawa mo. Siguro nga daw isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi nagawang makipaghiwalay ni Aqua kay Alex kahit na siya ay pinagmamalupitan nito. Kakalungkot lang at nakakapanghinayang dahil marami pa sanang makakamit si Aqua sa kanyang buhay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!